Blessed day mga kapatid, kamusta kayo? Namiss namin kayo. Today is Friday, so Bible study day, no? Wala tayo kahapon kasi tsaka nung Tuesday. So may mga nakaabala kaya no, pasensya na mga kapatid. But we are here once again in Bible study. Kanta muna tayo sa Panginoon, no? Pag-ibig mo'y wagas at walang kapantay sa aming puso, sa aming buhay. Papurit pagsamba iaalay, bukas noon ngayon magpakailanman. Yes, Lord, napakabuti mo dakilang Ama. Ikaw ang Diyos, hindi nagbabago at hindi nagkukulang. Thank you once again dahil patuloy na napakaraming hadlang ng kaaway upang sa Bible study namin. Ngunit nandyan ka, Panginoon, nagbibigay sa amin ng kalakasan. Lord, sa mga kapatiran namin na namiss ang mga katulad nito at nandyan sila na patuloy na nanonood. Bless mo sila, Panginoon, sa kanilang mga tahanan, sa kabila ng ECQ, sa kabila ng GCQ,
sa kabila ng MACQ. Lord, patuloy na pagkapuspusin mo kami ng banal na Espiritu higit sa lahat upang patuloy nga, Panginoon, na maranasan ka namin sa hapon pong ito. Maranasan namin ang iyong pagyakap, maranasan namin ang iyong pag-iingat, at patuloy nga, Panginoon, ang iyong banal na Espiritu ang lulukob sa amin, aming Ama, upang patuloy nga po, ikaw lamang ay kumpleto na sa buhay po namin. Kaya Lord, kung wala ka sa buhay namin, ay tunay nga po na wala po kaming magagawa. Kaya guide us, open our spiritual eyes, let the Holy Spirit to touch or cover every houses and every person that we gathered today, Panginoon, through this Bible study, Panginoon. Lord, speak to us through your words at patuloy mo kaming turuan, hubugin ang aming mga puso nang sa gayon, Panginoon, maging pure kami sa iyong harapan. Salamat po aming Ama, sa iyo po aming pagsamba at papuri. Ito po ang aming panalangin na may pasalamat sa dakilang pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Amen. So, hallelujah. Napakabuti po ng Panginoon, no? At bagamat maulan, makulimlim ang panahon, pero dito pa rin tayo sa labas, ano? So sarap kasi ng so kaya lang walang hangin, pero maganda, maaliwalas. At yan. Ang pag-aralan po natin, no, bilang mga Kristiyano, alam nyo ba na ang paglapit kay Lord ay hindi madali, o ang pagiging buhay Kristiyano ay hindi madali, hindi basta-basta, di ba? So kaya po ang pag-usapan natin ngayon yung hindrances of Christian in time of worship. Yung mga may humahadlang, no? May mga hadlang, no? May mga most of all sa ating mga mamaya pag isa-isahin natin, no? Pero alam nyo ba, pag naging Kristiyano tayo, ano ba yung pinaka most occupation ng isang believers? If you believers of Jesus Christ, when you receive Him as your Savior in your life, so ano yung gagawin mo? No? Ano ba yung gagawin mo? Is it personal? May yung akala nila is personal development. Yes, personal development, kasama po yan. At saka yung spiritual living, mayroong kaibahan yung pagkakilala mo kay Kristo kaysa yung sa dating pamumuhay mo. So makikita natin yung kaibahan, no? It's a change. When we believe in Jesus Christ, nung inaccept natin siya as Savior, napakalaki po yung pagbabago. Sa akin po, yung pagbabago ko po, dati po kang lasinggero, kahit papasok sa trabaho, may bit-bit pa kaming mga alak, may gin, yung tsuhin ko. Halos araw-araw, may bit-bit na gin. Pagdating ng bahay, may iinom pa rin kami ng gin. So, parang ang hirap ng buhay. Ang sakit ng sikmura, pag umaga, pabalik-balik. Pero nung nakilala ko ang Panginoon at sinunod ko siya, tinanggap ko siya bilang Panginoon tagapagligtas, niligtas niya ako sa kapahamakan. No, talagang nagbago yung aking buhay, pero hindi po madali. Amen po ba? Hindi ganoon kadali ang pagiging Kristiyano. Kaya nga po ang Diyos ang laging nag-guide sa atin, ang Diyos yung laging nagtuturo sa atin kung ano yung ating dapat gawin upang makapanatili tayo na sumunod kalooban ng Panginoon, no? So the highest occupation of believers, no? Ano yung pinakamataas na antas ng trabaho ng gagawin ng isang believers, no, ay ang pagsamba natin sa Panginoon. Kaso lang, ayun ang gustong agawin ni Satanas, na yung mga hindrances upang hindi tayo makapanamba kay Lord. Kasi nga pag we are close, yung close relationship natin to the Lord, saka yung close tayo kay Lord, yung na-worship mo siya, alam mo yung kanyang words, alam mo yung kung paano mo banggitin sa kanya yung mga prayer mo, mga prayer request mo, ay talagang close ka kay Lord. Yun ang gustong inaagaw ni Satan para hindi tayo maging close ni Lord. Bakit? Pag naging close po tayo kay Lord, alam po natin na pagpapalain tayo ng Panginoon. Yan po yung way
natin, yung great occupation, because ang pinaka pakinabang natin sa worship ay blessings from the Lord, strength from the Lord, ang kayang ano po natin, ang kapalit ng ating pag-worship kay Lord, no? So bagamat hindi hinihingi ni Lord yung ating pag-worship, pero kailangan nating mag-worship para dumaloy sa atin yung pagpapala ng Panginoon, no? Kasi ang sarap ng feelings pagka na rin naramdaman natin yung presence ng ating dakilang Diyos. Amen. Kaya nga po, every time lahat ng gagawin natin ay gawin nating form of worship. Kaya nga the higher occupation of Christian is to worship the Lord. Kaya nga po, in everything give thanks na masasabi natin kay Lord, no? So the great experience in life, no? Ang pinakamagandang pangyayari sa buhay natin, yung naramdaman natin yung pag-ibig ng Diyos. Ibig sabihin, pag naramdaman mo yung pag-ibig ng Diyos, naramdaman mo yung presensya ng ating dakilang Diyos. Amen po ba? So, yan. The job of God, no? Yung trabaho naman ng Diyos sa atin, yung ang gagawin ng Diyos is to imparting His Spirit in us, no? To dwelling His Spirit into the worship in His into their worshiper, no? Yung ano siya sa atin, pinaparamdam niya yung kanyang presensya sa atin every time that we worship. Amen. Kaya nga po, ito po yung hindrance natin. May mga hindrances po tayo. Unang-una po na hindrance natin, yung self-will. The hindrance of our worship is the self-will, yung kagustuhan ng ating sarili. Ano bang gusto mo pag di ba? Minsan kagaya nito, mas gusto ng katawan mo yung panoorin yung mga thrilling, di ba? May kanya-kanya siya, magnanood tayo ng mga palabas. May kanya-kanyang may kanya-kanyang paborito yung iba di ba? Yung iba naman natutuwa sa mga cartoons, yung iba naman natutuwa sa mga pero mayroon din mga pag spiritual living, natutuwa tayo sa mga salita ng Panginoon, mga nagaano sa TV, mga nagaano sa kaya minsan yung self-will, yung nagpapalayo sa atin sa ng Panginoon sa harapan ng Panginoon. Kaya ang gusto ni Lord maging close tayo sa kanya Kaya yung self-will, no? Kaya alam nyo ba, mayroong mayroong banta si Lord sa mga may sariling yung iba pupunta sa simbahan, may mga ibang motibo. So pansariling motibo, yun po yun ang medyo iwasan natin sa pag-worship natin kay Lord. That is big hindrances, no, para maagaw yung atensyon ng puso natin ka Panginoon, no? Nakita niyo yung pag-worship nung dalawang anak ni Aaron, no, si Nadab at si Abihu, no? Sa Leviticus chapter 10 verse 1 to 3, sabi dito, ang dalawang anak ni Aaron na si Nadab at Abihu ay kapwa kumuha ng lalagyan ng insenso. Nilagyan nila ito ng mga baga at insenso at inihandog sa Panginoon. Pero ang ginawa nila ito ay hindi ayon sa utos ng Panginoon, dahil iba ang apoy na kanilang ginamit para rito. Kaya nagpadala ng apoy ang Panginoon at sinunog sila hanggang sa sila ay namatay. Sa presensya ng Panginoon, doon sa toldang tipanan, sinabi ni Moses kay Aaron, yan ang ibig sabihin ng Panginoon. Nang sabihin niya, dapat malaman ng mga pari na ako ay banal at ang dapat ako'y parangalan ng lahat ng mga tao, hindi umimik si Aaron. Kaya nga, yung maling worship natin, minsan, yun ang hindrances. Yung mga hindrances natin para maagaw yung atensyon ng Panginoon sa buhay natin, no? So inaagaw pa rin ng diablo. Kaya nga po, be watchful. At alam ko mayroon tayo, God gave us authority, no, upang apakan natin, upang palayasin natin ang mga gawa ng kaaway, no. Every time na mag-worship tayo kay Lord, tapos may mga banta na ganyan ng kaaway, so God gave us a wisdom and knowledge na para po i-cast out natin. Amen po ba? Pangalawa, yung worldliness, no? Yung makamundong desire ng yung katawan, o makamundong desire ng yung kasi magkalaban yung spirit at saka yung flesh mo,
ay magkaiba yung gusto niyan. Kaya nga po, minsan nasusunod natin yung gusto ng ating mga flesh. Kaya minsan malakas yung isip. Kaya sabi nga ni Apostol Paul, lagi tayong manalangin dahil mahina ang katawan. No? Malakas ang espiritu pero mahina ang katawan. Kaya ang gusto ni Lord, maging ano tayo. Ano sabi rin sa John chapter 17 verse 11 to 15? At ngayon, babalik na ako sa inyo at hindi na ako manatili rito sa mundo. Pero sila ay mananatili pa sa mundo. Banal na Ama, ingatan mo po sila sa pamamagitan ng kapangyarihang ibinigay mo sa akin upang sila ay maging isa katulad natin. Habang kasama nila ako, ingatan ko sila, ingatan ng makapangyarihang ibinigay mo sa akin, ingatan ko sila at walang mapapahamak sa kanila maliban sa taong itinakdang mapahamak para matupad ang kasulatan. Ngayon babalik na ako sa iyo. Sinasabi ko ang mga bagay na ito habang nandito pa ako sa mundo para lubos silang magalak tulad ko. Itinuro ko sa kanila ang salita mo na pupuot sa kanila ang mga taong makamundo dahil hindi sila makamundo. Tulad ko rin, hindi makamundo. Hindi ko idinalangin na kunin mo na sila sa mundo, kundi ingatan mo sila laban kay Satanas. Ibig sabihin yung mundo. Amen. Kaya nga magkaiba yung gusto ng mundo kaysa yung gusto ng Panginoon, no? Pero kung nakuha talaga natin, no, ang ano naman lang kasi ng mga makamundong kaisipan natin minsan sa nakikita natin, 'di ba? May mga udyok na mga kaibigan natin. So, 'yun ang masamang mga gawa ng mundo kung sa mundo nating ginagalawan, di ba? Sa family mo, halimbawa, ikaw lang Kristiyano, tapos sila, kung ano yung ginagawa nila, so minsan yun na rin nagagawa mo. So, pero pagka alam mo kung ano yung gusto ng Panginoon sa buhay mo, ay maano po natin, mabibigyan natin siya ng pansin na hingi tayo ng wisdom kay Lord kung paano natin magawa yung karapat-dapat sa Panginoon every time na ganon, di ba? At yun, may papanalangin mo na rin yung family mo na hindi pa ligtas at maliligtas sila dahil sa'yo. Amen po ba? So, mayroon po yan, yung mag-asawa na hindi ligtas, kung maligtas na yung isa, so ipanalangin ng isa yung asawa para sa pamagitan niya maliligtas. Kaya nga sinabi ng Apostol Paul, di ba? Ikaw at ang yung sambahayan ay maliligtas, di ba? Sabi niya doon sa magpapakamatay sana, di ba, yung gwardiya nung kinulong si Apostol Paul do sa Book of Acts, kinulong siya, nung nag-worship siya, nabuksan lahat ng mga pintuan ng kulungan, di ba? Pero si Apostol Paul hindi siya lumabas dahil nakita niya yung dahil akala nung dahil maigpit yung pagpapabantay sa kanya. Pero nang-worship siya, no? Talagang nabuksan ang lahat ng tanikala na kulungan. Pero sabi ni Apostol Paul, nakita niya na magpapakamatay na yung gwardiya, nagbabantay sa kanya, akala niya wala na siya. Pero sinabi niya, huwag kang huwag kang saktan yung sarili mo, no? At yun. Andito lang kami, sabi niya, hindi kami umalis. Kaya nga sabi niya, ngayon, manalig ka sa ating Panginoong Hesus, ikaw at ang sambayan ay maliligtas, sinabi niya. Kaya, yun po, until that, yung mga, yung gwardiya, siya at ang kanyang buong sambayan ay naligtas dahil sa pananampalataya. Amen po ba? So, yun. Pangatlo po, yung mga critical spirit. Amen po ba? Critical spirit, yung mga hindrances natin sa pag-worship yan. So, halimbawa, andyan na, umaawit ka na kay Lord. Tapos, minsan, inudyok pa ni Lord yung mga gagawin mo mamaya. Yung marami pang ini-inject sa yung trabaho mo na hindi mo tapos-tapos, di ba? Maraming ini-inject para hindi mga ng body spirit yun mga yan, di ba? Yung di ba, bahabawa, naka-ready kayo na may pupuntahan. Pero nagsimba ka pa rin, di ba? Pinaglaban mo pa rin yung pagiging Kristiyano mo. So, may hindrance doon kasi nga habang nagwo-worship ka, iniisip mo yung pupuntahan mo, iniisip mo na yung pag-alis nyo. Anong oras na, di ba? So, mga hindrances yan mga part of hindrances. But,
Pero pagka ano natin, pwede nating i-cuts out yan. Yung si Lord nagbibigay sa atin ng strength, no? Sabi sa Galatians chapter 5 verse 14, no? Sapagkat ang buod ng buong kautusan ay nasa isang utos. Mahalin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili, no? So, inaano na rin. Pero doon sa sa 16, sabi nga, kaya mamuhay kayo ng ayon sa nais ng banal na espiritu para hindi ninyo mapagbigyan ang pagnanasa ng laman. So, minsan yung nakakita ka ng go-worship ka, tapos nakakita ka ng may pumasok. Kasi sabi ng iba, ayaw ko magsimba kasi nga, lalo lang ako nagkakasala. Yung pagpumunta ako doon, di ba, magaganda, may mga pumapasok sa simbahan, na mga maiksi yung mga palda, di ba, mga ganon. No? Tapos makita yung iba naman, makita ng gwapo. So nagkakasala, nagdadagan lang yung pagkasalanan ko, sabi nila. Pero ang ano po natin dito, mga critical spirit yan mga critic spirit yan, nilalagay ni Satan sa isip natin para hindi tayo makasamba kay Lord. So, pero pagka napaglabanan natin yon, nagawa natin na ipag-pray natin kay Lord, si Lord na magbigay sa atin ng magandang way na maging panatag ang puso natin, no? Kasi ang magandang pag-worship, yung mayroon kang peace, mayroon kang kapayapaan sa puso. At kaya yung buga, yung tagito, yung pag-worship ng puso mo ay talagang extravagant sa harapan ng Panginoon, no? Kaya nga yung mga hindrances, no, ay makukuha lang yan sa isang panalangin. Amen po ba? Cuts out through the power in the name of Jesus Christ. Amen po ba? So, yan. So, pang-apat, yung slothfulness, no? Slothfulness. Alam po yung slothfulness? Ito po yung katamaran, no? Yung katamaran, yung isa pong ano niyan. No, sabi niya, umuulan. Hindi ako pwedeng pumunta sa pag-worship. Ay, mahina yung signal ko, di ako pwede makapanood ng live streaming. So, sarap, patulog lang ako, di ba? Di naman nila alam kung nanonood ako, hindi, di ba? So, alam nyo mga kapatid, kahit walang nakakita sa atin, nakikita ni Lord kung paano tayo mag-worship, no? Personal. Kasi ang worship is personal kay Lord. That is our occupation. Yan yung ating duty. Kumbaga sa ano, yan yung ating trabaho, no? Dahil tayo ay niligtas ng Diyos, we must be worship God. Amen. Para manatili yung paggabay ng Diyos sa atin. Amen po ba? Sabi sa Proverb chapter 24 verse 30 to 34, sabi ito, dumaan ako sa bukid ng taong tamad at mangmang. Puno na ito ng mga damo at matitinik na halaman, at giba na ang bakod nila. Nang makita ko ito, napaisip ako ng mabuti, at natutunan ko ang aral na ito. Ang kaunting pahinga, kaunting pagtulog, at pagdalokot-kip mo, taong tamad, ay biglang darating sa iyo ang kahirapan na para kang ninanakawan ng armadong tulisan, no? Iba klase talaga. Yung katamaran natin, feelings, di ba? Hindrances yan, yung feelings natin, yung mga katamaran, yung nanlulupay-pay ka, yun yung mga hindrances sa pag-worship natin kay Lord. Pero pag linabanan mo, iwinaksi mo yan, no? At tumayo ka, lumakas ka, no? At sinabi mo, kaya mo, di ba? So, inaano ng Panginoon. Kasi yung mga slaughtery na yan, mga slothfulness na yan, yung yan na nag-uumpisa yung mga masamang karamdaman di ba? Yung sobrang tulog, sakit ng katawan. Sobrang higa, sakit sa katawan, di ba? Sobrang lahat ng sobra ay talagang masama din, no? Not only for your body, but masama talaga sa ng tao. Kaya yun po. So, panglima, no? Impatience, yung walang pasensya, no? So, mahirap yung taong walang pasensya. Kaya nga po, sabi ni Lord ay talagang isuot natin yung baluti ng kaligtasan. Amen po ba? Pag naisuot natin yung baluti ng kaligtasan, no? Yung perseverance, yung katsagaan, kahinahunan, no? Yung faithfulness, yung self-control, no? Nandyan lahat yan. At yun yung fruit of the Spirit na siyang natin, no?
yung kaya nga sabi nga doon sa baluti ng kaligtasan, yung ready na tayong lumakad para sa battle, no? Paglakad sa pagpapahayag ng salita ng Panginoon. So gamitin natin yung Syntron of salvation, no? Uh, Bracelet of righteousness, di ba? Mga ganyan, helmet of salvation pala, no? Talaga. So, yon, ano yung protected tayo ng Panginoon. Kaya nga po, yon ang ano na sa atin ni Lord na binibigyan tayo ng lakas sa bawat araw. Sabi nga sa kanta, they are new every morning, new every morning. Great is thy faithfulness, O Lord. Great is thy faithfulness. Though ang katapaang kadakilaan ni Lord, yung kanyang faithfulness ay every morning is new. Kaya nga po, paggising natin, napakasarap mag-inat-inat na you feel the presence of the Lord. No? So, thank you, Lord, for the new day, for the new breath, no, for the new day, in the opportunity to honor you, no, sa lahat ng aking mga gagawin, di ba? Sarap ng ganon. So yan, mayroong ano nun, yung pang-anim, yung formalism, yung perfectionist, no? Yung mga hindrances yan no? Ang gusto kong worship ay ganito, ayaw kong maingay, ayaw ko yung ano, di ba? Yung gusto ko yung tahimik lang, di ba? Yung mga ganon, mga part of worship, do. But ano yan, mga ano yan, kung saan ka talaga mas doon ka magwo-worship, no? Kaya nga yung iba ay sabi makikita lang ng konting mali sa simbahan, lilipat na naman ibang simbahan. Kaya nga ano yan, mga hindrances yan no? Para hindi ka makapag-full full support o full serve into the Lord, no? So akala mo mataas na yung antas mo ng pananampalataya, ganon, di ba? Ay, yung pastor diyan kasabayan ko lang yan na ano na naging Kristiyano. Una pa ako naging Kristiyano diyan, may mga ganon no? So ano yan, mga formalism, mga formalism, mga formal mga ano yan Kaya po nakaka-hindrance po yan, no? Kaya nga po nawawala yung iba, hindi nila kayang sumunod sa mga leader kasi nga minsan yung iba nauna pa sila sa leader na naging Kristiyano, di ba? So bakit sila hindi ginagamit ni Lord? Yun po yung ano natin, no? Na we must be open our eyes, spiritual eyes. Yung iba kasi gusto nang maging leader pero hindi sila naging leader. So i-check natin yung ating mga yung ating mga yung ating pag-uugali, yung ating character, no? Kasi si Lord naman yung nakakaano niyan Yung desire ng puso natin, sabi nga ipanalangin lang natin. Si Lord yung magbibigay ito ng katuparan sa desire ng puso natin, no? Kaya nga napakabuti ni Lord kasi nga pag nandoon yung taos puso nating pagsunod. Nakaalala niyo yung mga anak ni Aaron na namatay, no, sa sunog. Akala nila is okay na yung kanilang paghahandog, no? Akala nila ay okay na yung paghandog nila kasi nga may apoy din. Pero sa ibang apoy pala yon na dapat, no? Because God is holy. God is perfect, no? Siya lang yung perfect. Kaya nga pagka yung formalism mo, yung perfectionist mo, ay hindi pwede sa perfectionist ng Panginoon. Pero si Lord, alam nyo pa gaano siya ka-perfectionist, no? Pero ang ginagamit niya para lang makita yung kanyang kadakilaan, no? Gumagamit siya ng mga hindi sa tingin ng tao ay hindi karapat-dapat, no? Alam nyo yung naging mga hari, naging mga propeta, si Jephthah, 'di ba? Talagang itinakwil na ng lipunan 'yon. Si Jephthah, 'di ba? Yung naghandog ng kanyang anak. Tapos yun yung ginawang leader ng Israel na at pinagtagumpay ng Panginoon. Ginamit ni Lord, isang itinakwil ang kasama niya, ang sumama sa kanya, lahat na rin ng mga itinakwil sa kanilang mga tahanan, mga kasama niya, mga hindi, 'di ba, mga ginagamit ng Panginoon yan. Bakit?
para mapahiya yung mga Amen. Para mapahiya po yung mga marurunong ang sinasabi doon sa Bible. Amen po ba? Kaya nga po, check ourselves. Kung gusto nating maging leader, no? Sumunod tayo sa leader. Kasi nga po, kung leader, gusto maging leader, at ikaw ay hindi sumusunod sa leader, ay ganon din po ang gagawin sa iyo ng mga taga-sumo. Pag ikaw na yung magtuturo, ayaw mo makinig sa nagtuturo, no? Pag ikaw yung magtuturo din, wala rin makikinig sa iyo. Ganun po yan. So, transferring of ano lang yan eh. Pero, ang gusto ni Lord, magpakababa tayo sa Kanya, siya'y bahala, no? Halimbawa, sa mga makikinig, kagaya ninyo, si Lord yung bahala sa inyo. Ang gagawin ko lang dito, magsalita, dahil inihingi ko na kay Lord, ang sasabihin ko, na hindi kayo masasaktan, kasi sa hindrances na ito. Kasi karamihan sa pinag-uusapan natin ngayon ay mga nagagawa natin, no? Mga hindrance sa ating pag-worship, no? So, natuklasan natin na ayaw pala ni Lord yung mga ganito. No, ano pa yon? Yung unforgiving spirit, yung mga hindi nagpapatawad na espiritu, di ba? Yung unforgiveness heart, no? So, kaya gusto talaga ni Lord yung malambot na puso, di ba? Yung your heart, di ba? Yung purong puso, yung pure heart ang gusto ng Lord. Kaya nga, dalisay na puso. Kasi kung hindi ka nagpapatawad, no, ay hindi dalisay ang puso mo. Mayroon pang iniisip-isip na iba. Di ba? Sabi rito, so sa Matthew chapter 5, verse 23 to 24, sabi nito, kung nasa altar ka na, at nag-alay ng iyong handog sa Diyos, at maalala mong may hinanakit sa'yo ang iyong kapatid. Hinanakit iwanan mo muna ang handog mo sa harap ng altar. Makipagkasundo ka muna sa iyong kapatid at saka bumalik ka at maghandog sa Diyos. Ganun po ka-perfectionist ang Panginoon, no? Kaya ganun siya kabanal. Kasi ang gusto ni Lord yung dalisay na puso. Every time that you worship ay kailangan yung malinis na puso, dalisay na puso. Yung ng Panginoon, hinahanap ng Panginoon sa atin para maging extravagant worship yung ating magawa sa Kanya. Maranasan natin yung Kanyang presence, makita natin yung guidance niya sa atin ay masusundan natin. Amen po ba? So, panglas po, nahindran sa atin, no, yung pride. Yung pride po natin, no? Karamihan po sa mga Kristiyano, yun pong pride, no? Akala mo, ginagamit ka na ni Lord, nagkakaroon ka na ng pride, pagmamalaki sa yung sarili, no? Akala nyo, mga kapatid, ay susulit natin yan sa Panginoon. Yun ang pag-usapan natin na Bema judgment. So, susulit natin lahat yan. Pero ang tinitignan ni Lord nga, yung puso natin na dalisay, na pagka ginawa natin ito sa malit na bagay, ginawa mo sa iyong kapatid, sabi nga, ay ginagawa nyo para sa akin. So, yun pa kayang pride. Sabi niya sa James chapter 4 verse 6, no? Ngunit sapat ang biyaya ng Diyos. Kaya, ang sinasabi ng kasulatan, kinakalaban ng Diyos ang mga mapagmataas, pero kinakaawaan niya ang mapagpakumbaba. Kaya magpasakop kayo sa Diyos, labanan ninyo ang dyablo, at lalayo ito sa inyo. Kaya ang ganda po, no? Yung mga hindrances na yan ay patibong po ng dyablo para po tayo ay mawala sa focus sa ating Panginoon. So, kaya nga, ang gandang kantahin yung Jesus be the center of it all. Jesus be the center of it all. From beginning to the end, it will always be you, Jesus. Diba? Yun ang gusto ng Panginoon, no? Alam nyo, nakakasakit po talaga pag si Lord yung magtuturo sa atin. Kaya po, wala naman tayong magawa. Amen? So, paalala ni Lord dyan sa atin. Kaya, baka minsan nalilis na tayo. Baka minsan sa akala natin is tama pa yung ating form of worship, no? Kaya po, gusto talaga ni Lord sa atin is yung pure heart,
na patuloy na every time that we honor Him, every time that we pray to Him, is pure heart pa rin. Kasi nga, the powerful prayer is the prayer full of the righteous people, no? Is the powerful and effective. Amen. So yun po ang pinaka kaya nga pag sinabi mong ang sarap pong mag-pray pagka yung alam mo yung prayer mo ay tinutugon nila. Ang sarap mag-worship pag every time na mag-worship ka, nararamdaman mo na si Lord na yung nagbibigay ng kanyang presensya at nararamdaman mo na ginayakap ka na ng Panginoon. Amen. Ganun po dakila si Lord, kaya wala siyang katulad, wala siyang kapantay, no? Ang gawin lang natin pag dating ng mga hindrance sa ganyan, God give us the authority, no? Bibigyan tayo ni Lord ng authority upang apakan lahat ng mga gawa ng diablo, lahat ng banta ng diablo, in the mighty name of Jesus. Even the COVID-19, that is banta ng kaaway, pinapakita ni Lord na dahil lang ba dyan ay matatakot tayo, no? Sa bansang Israel, napakalaki ni Goliath, no? Para apakan lang ni David na napakaliit, no? Pero hindi yung kaliitan ni David, kundi yung gaano kalaki ang Diyos. Amen. Gaano kadakila ang Diyos. Amen. Na kaya niyang talunin, dahil talunan na si Satanas, inaagaw na lang yung ating atensyon sa harapan ng Panginoon. No, naghahanap na siya ng damay. Kaya po mga kapatid, kung nasaktan kayo, no, lapit kayo sa Panginoon, forgive, no, patawad kayo, tanggalin natin yung pride, no, yung kung mapagmataas, baka akala mo ikaw lang nakaramdam ng praises to Lord. No, God wants to fill us more and more every time that we worship. Gusto ni Lord maramdaman natin lagi yung kanyang presensya, no. Kaya huwag tayong magmalaki upang lalo nating maranasan yung biyaya, no, yung dakilang katapatan ng Panginoon, no. Biyaya niya sa di man karapat dapat ako ay niligtas. Pangako niya'y di nag-iiba, di tulad ng iba. Ang Panginoon tapat kailan pa man. Yes, Lord, salamat sa iyong katapatan. Salamat, Lord. Every time, Panginoon, na maranasan namin yung mga hindrances na ito, Lord, give us strength, Lord, to rebuke this, all the work of evil, o lahat ng banta ng kaaway, Panginoon. Kaya nga sinabi mo, labanan namin sa Satanas. But Lord, alam namin, sinisipa-sipa na namin siya. Pero tunay nga, Panginoon, patuloy pa rin siyang umaagaw, Panginoon, ng atensyon sa iyo. Kaya dakilang Ama, guide us to be strong with you, Panginoon. Let our heart, Panginoon, patuloy mong lukuban, patuloy mong hubugin ang puso namin to honor and to worship you in spirit and in truth. Yes, oh God, thank you for your presence in this time, oh Lord. We thank you in the life of every one of us na patuloy na kasama namin na nakatunghay upang hanapin ka, upang patuloy na makinig sa iyong mga kapahayagan. Thank you, Lord, for the strength of our faith. Tunay nga po, naway nakapagpalakas ang salita mong ito, Panginoon. Hayaan mo, dakilang Diyos, na patuloy na mag-manifest ito sa aming mga buhay. Through the power of the Holy Spirit who touching the life of our spirit, to make us strength, to make us power, Lord, na apakan ng gawa ng kaaway. Salamat po, dakilang Diyos, ikaw ang nagbigay ng iyong anak upang kami ay maligtas. Ang tanggapin namin siya upang maging tagapagligtas. That is our power. That is our power to do your will in our life. Salamat po, dakilang Ama. Sambahin ka, patuloy mo ingatan sa COVID-19 ng iyong mga anak. Ingatan mo kaming lahat, Panginoon. Pagpalain mo ang aming bansa. Pagpalain mo, Lord, ang lahat ng mga namumuno. Pagpalain mo, O Diyos, ang lahat ng mga kapatiran namin. Pagpalain mo ang lahat ng mga misyonero. Pagpalain mo lahat ng mga nagpapahayag ng iyong salita. Pagpalain mo, Panginoon, at mga believers ng aming Panginoong Isus. Salamat po, dakilang Ama, sa iyong karangalan, sa iyong kapurihan. In the mighty name of our Lord Jesus Christ, our Savior. Amen and amen.
shout out na po tayo. Shout out. Yan, thank you po sa laging nakasubaybay. We are yan, sa mga nanood, si Brother Jeremiah de la Cruz, our security guard. So congrats Brad. Malapit-lapit na yung destination mo bukas. I hope na salamat sa management nyo na na tinugon ni Lord yung prayer mo na mas malapit ka na, no? So, but sama-sama pa rin tayo, no? Still watching our Bible study, no? Jeremiah de la Cruz, shout out din sa kanyang misis na ginagamit ni Lord sa ministry nila dyan sa Muntinlupa, Alabang, no? Arnel David Domeng, so shout out to Arnel David Domeng, thank you sa pag-watch mo. Sana panoorin mo ulit ng buo, no? Si sabi ni Jeremiah de la Cruz, God is good all the time. Yes, amen. God is always good. Si Celeste Lois Asarcon, no? So, Denz Lister, congratulations, no? At sa award in the academic, no? So, salamat at matalino yung pamangkin namin. So, shout out sa Asarcon family kay Janet Den. Thank you sa pagpapagaling ni Lord sa buhay mo. Si ang aking anak sa kasal, si Jessica Octa Robles, no? So, hello, shout out to Jessica. So, manatili kayo sa Panginoon at shout out din kay Jimson. Si Erong Pedro Ramos, hello, insan Erong Pedro Ramos, no? So, yan, God bless sa'yo, insan. Alam ko lagi ka nagwa-watch, kaya thank you. Nawa ay patuloy kayong ingatan ng Panginoon saan ka man naroon. Si Madam Jaja Madilar, no, ito asawa ni Cap Tile. Ito yung yan, hello, shout out to Madilar family and Estela family, shout out dyan kila Lovely, kila Sweet, kila May, yung anak ko sa kasal, yan. Si Madam Jaja Madilar. Hello din to my only son, Lord San Ray Ramos, shout out, no? My one and only love na anak. And the one and only, my one and only one, my wife, no? Lilibet Escobar Ramos, shout out din. Shout out to Nana Inday. Hello, Inday Mejika. Kay Brother Joel dyan sa Australia, no? Shout out sa Mejika family at Madronero family dyan, no? Si Roylan, si Landon, baka nanonood. So, yan. So, God bless, no? Yan, si Insan Sunderland, Dagio Ramos. Ewan ko, di ko nagpapakita to. Alam ko, pinsan ko to. Kung di ako nagkakamali, si Insan si Insan Alona, no? Dagio Ramos, I know na God bless, Insan. Hello, shout out to din sa mga anak mo, no? Si Insan Alona, maging dito kay Dagio Ramos. Talagang close kasi niyan. Kay Rowena Ruiz Ramos, no? Hello to Samson, to Philip, and to Janel, kay James, kay Bayaw Mincho. So, shout out sa kanila. Albeta, Sinabre. So, Sinabre family. So, hello. Sana. Yan. Hello to Sinabre family, no? Kay Kuya Titis. So, God bless. Ingat lagi sa pagdadrive. The head driver ng Dison Farm. Yan. At yan, hello din kay dalawang teacher ni Kuya Titis, no? Si Sir Vincent at saka kay Sir George Sinabre Jr. ng mag-isa kanyang girlfriend niya sa Dubai, si Janine. Yan, hello din kay Joy Joy. Siyempre, kasama yun si Joy Joy, the cutie pie. Ayan. Si Brother Roy Jota, our co-pilot in APB, Tagig pilot. Yan, si Roy Jota, driver to ni Ma'am Baile. So, God bless, bro. No? Si Nida Tabagan, thank you for watching. Nida Tabagan. So, God bless. Hello din and shout out to Sister Denya
no, si Insan Chideng ay si Sister Chideng, no, sa ano nga apelyido nila? Labadia family, kay Brother Edwin, no, shout out. Maging kay aking best friend si ah ah Ayan, si Dexter, si Glyza, yan, saka si Glyden Joy. Hello to Uncle Ricky, si Uncle Ricky ni Sisito. Hello Uncle, thank you for watching. This is a Bible study, no? Yung ginagawa namin Bible study to, kada hapon. Minsan tuloy-tuloy to, kaya pagka walang mga lakad. So, tuloy-tuloy naman. So, shout out to ni Sisito family, sa family ng Uncle Ricky, no? Yan, so God bless. At sa kaya ng Kyle, no? Si Philip Maestro Isong Ramos, no? Is watching. Shout out to si Jem, saka si Rona. Hello sa Ramos family and Ramos clan. So shout out sa inyo sa mga Ramos diyan sa Babalag, West Rizal, Kalinga, Payao. Shout out din sa mga anak ni Lando, no? Si ito, Rihanna, at saka si Raylan, at saka si Rosel, no? Saka si James, si RB, at saka yung ito yung babae, si Marie. Yan, hello to mga ni Roger. So God bless po sa lahat. Nawa po ay patuloy kayong napagpala ng Panginoon. Yun, shout out din daw kay Lapaning at sa kay Jerry, no? May kila Jenny Ann, sila Joy diyan sa na sila yan. Si Jeff diyan sa Barangay Bato. No, Barangay Bato. Castañeda, Nueva Vizcaya, no? Talagang yun po. Salamat sa inyong lahat at nawa ay napagpala tayo ng Panginoon. So I hope makaano tayo bukas, no? Bukas maka Bible study tayo. Hopefully. So we welcome you again and thank you. God bless your family and God bless us all.